Good morning mga kasari-sari store. Kapila na nako ning record kay na mga music background, so dinidelete ko kasi iwas tayo sa mga copyright. So mga kasari-sari store, ito yung update ng aking sari-sari store. So ayan, so ngayon pupunta ako sa city. Bibili ako ng kulang na wala dito. So, ayun, meron akong medicine na wala na. Ubos na yung napakabinta talaga, naubos na. So, bibili na naman ako. Tapos, ayan. Isi-share ko sa inyo mga kasari-sari store. Wait muna. Merong nagbibinta ng isda. So, yun na nga mga kasari-sari store, no? Isang tips na ibibigay ko sa inyo. Marami tayong tips na ibibigay ko sa inyo. So, storytelling tayo mga kasari-sari store, no? So, yun. Dito nagahuwat. So, yun na mga kasari-sari store. Ito na yung update ko. Ayan. So, meron akong lista kung anong bibilhin ko, kung wala, kung yung wala ako. So meron akong mga lista dito yung bibilhin ko. Ayan, so ito mga kasari-sari store, may mga lista na ako. Yung wala na dito, yung nabinta na, wala na akong stock. So, yun na nga yung tips ko sa inyo mga kasari-sari store, no? Kung tayo ay, yung tindahan natin ay nasa maraming tao o maraming mga bata. So, yung mga bata talaga mga kasari-sari store, ang laking tulong yan sa yung mabinta ng mga pagkain, no? So, kailangan yung tips ko sa inyo mga kasari-sari store, bibili kayo ng mga pagkain pang bata. Ayun, wag nyong napaka-importante yung mayroon tayong mga klasik-klasing pagkain ng mga bata. Kasi mabibinta talaga yan. Kasi yung mga bata, mga kasari-sari store, no? Palagi yan sila mayroong pera kasi binibigyan ng mga magulang. Ayun. So, yun yung mga ko. Ayan. So, yun ang tips ko sa inyo mga kasari-sari store. Kailangan kumpleto tayo mga candy. Ayan. Tapos biscuit. Ayan. Yun isa sa mga good tips na ibibigay ko sa inyo mga kasari-sari store. Yung mga pagkain pang bata. Kasi hindi lang bata talaga bumibili, pati din yung malalaki na. So, yes. And then, next tips mga kasari-sari store. Siyempre, panahon ngayon is medyo maulan-ulan yung mga, medyo starting na maulan na panahon. So, ayan, bibili na naman ako ng isang buwad, isang tuyo, kasi naubos na rin yung isang tuyo ko, wala na akong stock. So, need ko na bili ulit. So, isa din to sa makabinta ka ng marami. So, mga tuyo, pagkain pang bahay. So, pang kitchen. At saka, ito din yung mga ginamos ko. Meron akong ginamos dito. So, kunti na lang yung isang ko dito. Kunti na lang. At saka ito. So, need ko nang bumili. So, dagdagan ko. Tapos, of course, mga kasari-sari store, no? Depende sa diskarte natin, diba? So, yun lang mga kasari-sari store. Mga canned goods ko, dati canned goods ko mga kasari-sari store, wala, maliit lang talaga to. So, ngayon, happy na ako. Dami ko nang nabiling klase-klaseng canned goods. So, yun ang technique ko talaga mga kasari-sari store, no? Na bilhin yung napakabinta na mga kagaya ng mga junk foods, pagkain pang bata. Kasi hindi tayo mauubusan ng coins. So, ayan. Palagi ako maraming coins. Ayan, madami akong coins palagi. Palagi ako maraming coins. So,
So, yun lang mga kasari-sari store, no. Ipapakita ko sa inyo today. Pupunta ako sa isang malaking store at doon tayo mamimili. So, yun lang. Thank you for watching. So, yun na nga mga kasari-sari store. Ngayon nakabihis ako ngayon. So, kasi pupunta ako ng city, bibili ako ng pangangailangan ng sari-sari store ko. So, marami na akong dapat bilhin kasi yung iba kong mga items na ubos na kagaya ng medicine, need ko nang bumili ng medicine kasi nauubos na rin. Tapos, yun na nga mga kasari-sari store, no? Yung tips na mabibigay ko sa inyo is yung, kung crowded yung area natin, maraming mga bata, talagang maglagay tayo, magtinda tayo ng mga klase-klase ng mga pagkain pangbata. Kasi isa yan sa bibilhin ng mga bata. So, yun ang isa sa mga tips ko na sa mga sari-sari store na mga nag-uumpisa pa lang na maliit ang kapital, yun lang ang isa sa mga advice ko na kailangan marami tayong mga stock pangbata nga pagkain. So, yes. Tapos, of course, dati, meron akong isi-share sa inyo. Dati, wala akong rice. Dati. So, ngayon, meron na tayong rice. Meron akong rice. So, ang rice, guys, napakaganda din. Napakapatok sa negosyo ang rice pag meron kang kapital. So, ako, nag-start ako ng 1 sack kapital. So, ngayon, pwede na akong bumili ng 2 sakong rice. So, yun na mga kalalabs. So, mga kasari-sari store, yun lang ang tips ko na kailangan na meron tayong mga pagkain pang bata kasi isa yun sa pangpadami ng coins, at least pangpadami ng coins na maiipon-ipon natin. So, at saka maganda rin yung mga kagaya dito. Alam mo ba, ito, yung ganito, maganda din ganito kasi binibili ko lang to, nasa ano lang to, city. So, binibili ko lang 7 pesos. So, binibinta ko to ng 10 pesos. So, napakaganda lang, nice pakinggan, maganda pakinggan na meron kang 3 pesos tubo kada isa nito. So, ito guys, napakabinta to sa akin. Kaya bumili ako ng 100 pieces to 100 pieces. So, isang, bumibili ako ng isang plastic bag talaga. So, alam ba, sa 10 pieces na ganito, meron ka ng tinutubo na 30 pesos. 'Di ba? So 'di ba yung 30 pesos mo, yung within 100 pieces mo nauubos lang sa iilang araw lang, mauubos lang sa 3 days to 2 days, 'di ba? Pakinggan, maganda pakinggan, 'di ba? So, diskarte lang tayo, mga kasari-sari store. Diskarte tayo kung anong dapat natin gawin. So, ito lang yung aking mga tips na ibibigay ko sa inyo. So, thank you for watching, mga kasari-sari store. If you new here, kung ikaw ay bago ka pa lang dito sa aking channel, please do subscribe my channel and hit the notification button bell so that you can alerted every time that I have upload and live stream. So, yun lang.